4 na anghel. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Emma nang makita niya ang mga bata. 4 na magagandang batang babae na nakaupo sa kani-kanilang wheelchair, suot ang magkakatulad na puting bestida. Ang kanilang mahahabang buhok ay malinis na nakatali at ang kanilang mga balat ay kasing kinis ng porselana, parang mga manikang pinakaiingatan sa isang estante. Pero nang salubungin niya ang kanilang mga mata, isang matalim na kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Walang kislap ang mga mata. Blanko, tila nakatingin sa isang malayong lugar na hindi niya kayang maabot. Walang emosyon, walang buhay. Hindi ito ang inasahan niya. Kanina lang, nasa loob siya ng napakalamig na opisina ni Mr. David Harper. Isang lalaking tila kasing tigas at kasing gilaw ng mga salaming pader ng gusaling pag-aari nito. Nakaupo ito sa likod ng isang malaking mesa. Suot ang isang mamahaling suit na mas lalong nagpapatingkad sa awtoridad na bumabalot sa kanya. 2 taon, sabi nito. Ang boses ay direkta at walang anumang bahid ng damdamin. 2 taon na silang ganyan mula nang mamatay ang asawa ko. The best doctors in the world have seen them. The best therapists. Walang nangyari. Inilapag nito sa mesa ang isang makapal na folder, isang kontrata. Narinig ko ang tungkol sa'yo mula sa isang kakilala. You have a different approach. May pait sa huling salita nito na para bang napipilitan lang siyang subukan ang isang bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Hindi ako gumagawa ng milagro, sir. Mahinang sagot ni Emma. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay kasing talim ng bubog. Kailangan ko ng resulta, Miss Gonzales, hindi ng milagro. At ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng napakagarang playroom na puno ng mga laruang hindi kailanman nagalaw, naiintindihan na niya ang bigat ng mga salitang iyon. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Mas maingay pa ang tibok ng sarili niyang puso. This is Sophia, the eldest. She's 10, sabi ni David mula sa kanyang likuran. Itinuro nito ang batang may pinakamahabang buhok. Clara and Maria, the twins, they're 8. Itinuro nito ang 2 magkamukha. And Lily, she just turned 6, ang bunso. Ang pinakamaliit. Naramdaman ni Emma ang pangingilid ng kanyang mga luha. Hindi ito sakit sa katawan. Hindi ito isang karaniwang kondisyon. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masakit. Nakikita niya hindi ang 4 na pasyente, kundi ang 4 na batang kaluluwang nakakulong sa sarili nilang katawan. Ang schedule nila ay nasa kontrata, ang oras ng kanilang gamot, therapy, pagkain, lahat nandoon. Patuloy ni David, ang boses ay tila isang utos. I expect you to follow it strictly. Hindi sumagot si Emma. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig para maging kapantay ng mga bata. Inilibot niya ang kanyang tingin sa kanilang mga mukha. Sinusubukang humanap ng kahit anong senyales, kahit isang kislap lang. Wala. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni David. Isang tunog ng pagkasuko. Iiwan na kita sa kanila. Narinig niya ang mga yabag nito palayo at ang marahang pagsara ng pinto. Ngayon, sila-sila na lang. Tumingin si Emma sa makapal na kontrata na iniwan ni David sa isang maliit na mesa. Tumingin siya sa mahigpit na schedule na nakadikit sa pader. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi niya kailangan ng mga iyon. Sa halip na sundin ang schedule, umupo siya sa malambot na carpet sa gitna ng mga bata. Hindi siya nagsalita. Hindi niya sila hinawakan. Umupo lang siya roon. Hinahayaan silang maramdaman ang kanyang presensya. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan, nagsimula siyang humimig. Isang lumang kantang pampatulog na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Isang himig na puno ng pagmamahal at pananabik. Tahan na, munting bituin. Mahina lang ang kanyang boses, nanginginig ng bahagya sa simula.
Pero habang umaawit siya, ang mga alaala ng pagmamahal ay nagbigay ng init sa kanyang tinig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sariling damhin ang bawat salita. Hindi niya alam kung gaano siya katagal umawit. Ang alam niya lang, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakatuon ang kanyang pansin sa pinakabunso, kay Lily. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon ng mga Harper, may gumalaw. Hindi niya halos napansin sa una, isang halos hindi mapansing paggalaw. Ang maliit na hinliliit ni Lily na nakapatong sa ibabaw ng gulong ng kanyang wheelchair ay bahagyang kumibot. 1, 2, 3 beses. Napatigil si Emma sa paghinga. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa. Sa bahay na walang tinig, iyon ay isang sigaw. Ang control room ay ang santuwaryo ni David Harper. Dito, sa loob ng kwartong naliligo sa malamig na asul na ilaw mula sa mga monitor, ang lahat ay may lohika. Ang bawat camera ay isang mata na walang emosyon. Ang bawat recording ay isang data na pwedeng pag-aralan. Dito, ang kaguluhan ng mundo ay nagiging mga linya at numero. Dito, kaya niyang magpanggap na kontrolado niya ang lahat. Sa loob ng 1 oras, paulit-ulit niyang pinanood ang isang 5 segundong video clip. Ang paggalaw ng hinliliit ni Lily, pinapalaki niya ang imahe, pinapabagal ang takbo, 1 beses, pangalawa, pang-10. Isang involuntary muscle contraction, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak, ang bahaging sanay sa mga ulat ng doktor na laging nagsasabing walang pagbabago. Ngunit may isa pang bahagi, isang bahaging matagal na niyang ibinaon, ang bumubulong ng ibang salita. Pag-asa. Kinilabutan siya. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Ito ang nagpapahina sa'yo. Pinatay niya ang recording at lumipat sa live feed mula sa playroom. Nakita niya si Emma, nakaupo sa sahig, mahinahong nagbabasa ng libro, habang ang kanyang mga anak ay nananatiling parang mga estatwa. Walang nangyayari. Isang pamilyar na inis ang kumulo sa kanyang dibdib. Ito ang katotohanan. Ang paggalaw ng daliri ay isang aksidente lang. Ang babaeng ito ay nag-aaksaya lang ng oras. I see you hired the storyteller. Ang boses ni Beatrice ay pumasok sa silid na parang isang malamig na hangin. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Ang mga braso ay nakakrus. Ang mga mata ay puno ng mapanuring tingin. Beatrice, sabi ni David. Ang bighati sa kanyang boses ay hindi maitago. Kuya, ano ba to? Sabi nito. Lumakad papasok. Ang tunog ng kanyang takong ay tila isang martilyo sa katahimikan. Pagkatapos ng lahat ng ginastos mo sa mga pinakamagagaling na espesyalista sa buong mundo, kukuha ka ng isang yaya? Ano to? Charity? She was recommended. Maikling sagot ni David. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen. Tumawa si Beatrice, isang tawang walang kagalakan. Recommended by whom? Isang faith healer? David, gumising ka. This isn't a fairy tale. This is about your children, about our family's legacy. May inilapag si Beatrice na isang folder sa control panel. Sa loob, isang listahan, mga patakaran. Structure, predictability. Iyon ang kailangan nila, hindi mga kanta at kwentong pambata. Sabi ni Beatrice, ang boses ay biglang lumambot. Isang pekeng pag-aalala na sanay na siyang gamitin. Pinoprotektahan lang kita, kuya. Mahina ka ngayon. Madaling malinlang. Nang makaalis si Beatrice, dinampot ni David ang listahan. Panatilihin ang profesional na distansya. Iwasan ang hindi kinakailangang pisikal na kontak. Sundin ang nakatakdang oras para sa lahat ng aktibidad. Ito ang mundong naiintindihan niya. Lohikal, striktura, kaayusan. Ang listahang ito ay parang isang angkla, isang bagay na makakapitan
sa gitna ng dagat ng kanyang kawalan ng pag-asa. Dala ang papel na yon. Nagmarcha siya palabas ng kanyang santuwaryo patungo sa playroom. Binuksan niya ang pinto ng walang katok. Ang lakas nito ay nagdulot ng bahagyang pagkabigla kay Emma na napatigil sa pagbabasa. "Miss Gonzales," sabi ni David. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Tumayo si Emma. "Sir?" Inihagis ni David ang folder sa isang maliit na mesa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. "Simula bukas, ito ang batas sa loob ng bahay na ito. Malinaw?" Tiningnan ni Emma ang mga nakasulat. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay David. "Sir," ang mga bata ay nagsisimula palang magtiwala. "Hindi ko binabayaran ang tiwala nila. Binabayaran kita para sa resulta." Putol ni David. Ang boses niya ay tumaas. "This is not entertainment. Ang ginagawa mo ay pag-aaksaya ng oras ko at ng pera ko." Hindi umatras si Emma. Hindi ito natakot. Sa halip, isang kalmadong kalungkutan ang lumitaw sa kanyang mga mata. "Ang tingin niyo po ba sa pagmamahal ay pag-aaksaya ng oras, Mr. Harper?" Natigilan si David. Ang simpleng tanong ay tumama sa kanya na parang isang suntok sa sikmura. "Ang mga anak ninyo ay hindi mga numero sa isang business report na kailangang ayusin." Patuloy ni Emma. Ang boses ay mababa, ngunit matatag. Bawat salita ay may bigat. Hindi sila sirang makina na kailangang kumpunihin. Lumapit ito ng isang hakbang. Ang kanyang presensya ay biglang naging mas malaki kaysa sa kanyang tangkad. Sila ay mga batang may sugatang puso. Ang mga salitang iyon ay bumasag sa lahat ng depensa ni David. Sa isang iglap, siya ay hubad. Hindi ang makapangyarihang CEO, kundi isang amang bigo, isang biyudong nawawala, na nakatayo sa harap ng isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya at mabilis na naglakad paalis. Ang mga salita ni Emma ay umuulit sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Sugatang puso, sugatang puso. Gabi na, ang buong bahay ay tahimik. Ginawa ni David ang kanyang nakasanayang ritual, isang paglalakbay ng pagsisisi sa bawat silid ng kanyang mga anak. Pagpasok niya sa kwarto ni Lily, napansin niya ang isang bagay na wala sa lugar. Sa tabi ng kamay ng kanyang anak, sa ibabaw ng mamahaling kumot, ay may isang maliit na bulaklak na gawa sa makulay na papel. Isang simbolo ng kalokohan ni Emma, isang paglabag sa kaayusan. Aalisin na sana niya ito para itapon. Ngunit sa pag-abot niya, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Ang balat nito ay malamig, gaya ng dati, at nang akma na niyang aalisin ang papel na bulaklak mula sa maluwag na pagkakahawak nito, naramdaman niya ito. Isang mahinang pagpisil, napakabilis, napakahina, na kung hindi siya nakatutok, iisipin niyang guni-guni lang. Pero totoo yon. Naramdaman niya. Nabitawan ni David ang hininga na hindi niya namalayang pinipigil niya pala. Sa tahimik na silid, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang basag ang lumitaw sa nagyayelong puso ni David Harper. Alam ni Emma na ang kaluluwa, tulad ng isang halaman, ay kailangan ng tamang kapaligiran para muling mamukadkad. Ang mansyon ng mga Harper ay parang isang magandang greenhouse na gawa sa salamin, pero sa loob nito ay walang hangin, walang sikat ng araw. Puro artipisyal na ilaw at kontroladong temperatura. Kaya't sa sumunod na mga araw, iyon ang naging misyon ni Emma, ang magdala ng buhay sa loob ng bahay na walang buhay. Sinimulan niya ito sa mga bulaklak. Isang umaga, pumasok siya sa playroom na may dalang 3 maliliit na paso ng lavender. Ang halimuyak nito ay banayad na kumalat sa hangin, isang amoy na pamilyar at nakakakalma. "Ito ang paboritong bulaklak ng mama ninyo," sabi niya sa mga bata, habang inilalagay ang mga paso sa tabi ng bintana. Kausap niya ang mga ito
na para bang naiintindihan siya, na para bang anumang oras ay sasagot sila. Ang sabi niya, ang amoy nito ay parang yakap. Hindi siya umasa ng reaksyon. Sanay na siya sa katahimikan. Ang mahalaga ay ang pagtatanim. Nagtatanim siya ng mga buto ng alaala, ng pagmamahal, sa tigang na lupa ng kanilang mga puso. Nagpatuloy siya. Sa halip ng mga educational program na nasa schedule, tinugtog niya ang mga lumang plaka ng classical music na nakita niya sa library. Mga paborito ni Clara Harper, ayon sa isang matandang kasambahay. Pinuno niya ang katahimikan ng bahay ng mga nota ng piano ni Chopin at violin ni Bach. Ang musika ay dumaloy sa bawat silid, isang ilog ng damdamin sa isang disyerto ng kawalan. Isang hapon, habang pinapatugtog niya ang isang partikular na malungkot na piyesa sa piano, isang bagay ang nangyari. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa sofa, habang ang kambal na sina Clara at Maria ay nasa kanyang magkabilang tabi. Si Lily ay nasa kanyang wheelchair sa malapit. Si Sofia ang panganay ay nasa tapat niya, nakatingin sa kawalan gaya ng dati, habang umaakyat ang musika sa pinakamataas at pinakamalungkot na bahagi nito. Isang butil ng luha ang biglang pumatak. Mula sa mata ni Sofia, sinundan pa ito ng isa at isa pa. Walang tunog, walang hikbi. Mga luha lang na tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Napatigil sa paghinga si Emma. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Alam niyang ang sandaling ito ay napakaselan. Isang basag na damna sa wakas ay bumigay. Dahan-dahan, gumapang siya palapit kay Sofia. Umupo siya sa tabi ng wheelchair nito. Hindi niya pinunasan ang mga luha. Hinayaan niya lang itong dumaloy. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Malamig ito, pero hindi na kasing tigas ng dati. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ito. Isang yakap na puno ng pag-unawa. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako. Okay lang na masaktan. Sa pintuan ng playroom, nakatayo si David. Pauwi na siya mula sa isang maagang pulong. Narinig niya ang musika at sinundan niya ito. Nakita niya ang lahat, ang pagpatak ng luha ng kanyang panganay. Ang yakap ni Emma. Isang hukay ang biglang nabuo sa kanyang sikmura. Ang makita ang anak na umiiyak ay dapat maging masakit, at masakit nga. Pero kasabay ng sakit, may isang damdamin na halos 2 taon na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Nakita niya kung paano hinawakan ni Emma ang kanyang anak. Walang siyensya, walang teorya, puro pakikiramay lang. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng lahat ng pera niya. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutang gawin. Hindi niya namalayang nakatayo lang siya roon, nakatitig, hanggang sa matapos ang kanta at tumahan ang tahimik na pag-iyak ni Sofia. Nakita niyang bumitaw si Emma sa yakap at ngumiti sa kanyang anak. Isang nangiting pagod pero puno ng pagmamahal. Tumalikod si David at tahimik na bumalik sa kanyang opisina. Ang puso niya'y naguguluhan. Gabi na nang muli silang magkita. Naabutan ni David si Emma sa kusina, naghahanda ng isang baso ng gatas. Katahimikan. Miss Gonzales, pagsisimula ni David. Emma na lang po, sir, sabi nito, hindi lumilingon. Tumikim si David, hindi sanay sa ganitong pag-uusap. Emma? Nagkaroon ng isa pang mahabang katahimikan. Hinintay ni Emma ang mga salitang kasunod nito. Isang utos, isang tanong na puno ng pagdududa. Pero ang lumabas sa bibig ni David ay isang bagay na ikinagulat nilang dalawa. Ikaw? May kailangan ka bang tulong? Lumingon si Emma. Sa unang pagkakataon, hindi pagdududa o awtoridad ang nakita niya sa mga mata ni David Harper. Nakita niya ang pag-aalangan, pagkalito, at isang maliit na kislap ng pagsuko. Ngumiti si Emma, isang tunay na ngiti. Marami po, sir. Marami. Sa kabilang linya ng telepono, sa isang marangyang penthouse sa kabilang panig ng syudad, ang boses ni Beatrice Harper ay malamig na parang yelo. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak habang nakatingin
sa mga ilaw ng gabi. "Hello? I need your services," sabi niya sa kausap. "There's this new nanny at my brother's house, Emma Gonzalez." Huminto siya, uminom ng alak. Hanapin mo ang lahat tungkol sa kanya. Bawat sikreto, bawat baho. Gusto kong malaman kung ano ang tinatago niya. Ang pagpisil sa kamay ni Lily ay isang maliit na bitak sa pader na itinayo ni David sa paligid ng kanyang puso. At sa mga sumunod na araw, nagsimulang gumuho ang pader na yon, piraso bawat piraso. Hindi na niya itinapon ang listahan ng mga patakaran ni Beatrice, ngunit hindi na rin niya ito binasa. Hinayaan niya lang itong maupo sa kanyang mesa, isang paalala ng luma niyang sarili na unti-unti niyang iniiwan. Nagsimula siyang umuwi ng mas maaga. Ang mga board meeting na dati buhay niya ay tila nawalan ng kulay. Mas gusto pa niyang pagmasdan si Emma mula sa malayo, na para bang ito ay isang masalimuot na puzzle na sinusubukan niyang buuin. Pinanood niya kung paano nito dinala ang mga bata sa hardin sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Kung paano nito ipinaramdam sa kanila ang sinag ng araw sa kanilang balat at ang damo sa kanilang mga paa. Walang nagsalita, walang gumalaw. Ngunit nakita ni David ang bahagyang pag-relax ng mga balikat ni Sofia, ang halos hindi mapansing pagngiti sa gilid ng labi ng isa sa kambal. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, isang hindi pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Isang matamis na amoy ng banila at natutunaw na tsokolate. Sinundan niya ang amoy hanggang sa kusina. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang magandang kaguluhan. Si Emma ay may bahid ng harina sa kanyang pisngi. Ang 4 na bata ay nasa paligid ng malaking mesa. Ang kambal ay may mga kamay na nakalubog sa malagkit na cookie dough. Maging si Sofia at Lily, kahit nasa kanilang mga wheelchair, ay may mga mumunting bakas ng harina sa kanilang mga damit. Sa gitna ng lahat, si Emma ay tumatawa. Isang tunog na napakagaan at napakalinaw, na tila isang musika na matagal nang nawala sa bahay na yon. "Sir," sabi ni Emma, bahagyang nagulat nang makita siya. Anong nangyayari dito?" tanong ni David. Sinusubukang panatilihing matigas ang kanyang boses, ngunit nabigo siya. "Gumagawa po kami ng cookies," nakangiting sagot ni Emma. "Gusto ninyong sumali?" Umatras sana si David. Sasabihin sana niyang marami siyang trabaho, ngunit nang magtama ang mga mata nila ni Lily, nakita niya ang isang kislap. Isang panandaliang kislap ng pag-usisa. "Okay," sabi niya. Isang salitang ikinagulat, maging ng sarili niya. Ang sumunod na kalahating oras ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Naging clumsy siya. Natapunan niya ng harina ang kanyang mamahaling suit. Pinagtawanan siya ni Emma. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman ni David ang isang bagay na pamilyar at dayuhan sa parehong oras. Naramdaman niyang isa siyang ama. Habang hinuhugasan nila ang kanilang mga kamay, isang ngiti ang sumilay sa labi ni David. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. At nakita yun ni Emma, gabi na. Tahimik na ang buong bahay. Naabutan ni David si Emma sa library, nag-aayos ng mga libro. "Emma," sabi niya. Lumingon ito. "Sir David." "Salamat," sabi niya. "Para sa kanina." Ngumiti lang ito. Naupo si David. "Hindi ko na alam ang gagawin bago ka dumating." Pag-amin niya, ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. "Sinubukan ko ang lahat. Ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakabagong teknolohiya. Pero wala. Minsan po, ang kailangan lang nila ay maramdamang hindi sila nag-iisa sa kanilang kalungkutan." Mahinang sabi ni Emma. Nagkatitigan sila. Sa katahimikan, naramdaman ni David ang isang koneksyon na higit pa sa pagiging amo at empleyado. Nakita niya ang lalim ng kanyang mga mata, ang bigat ng isang nakaraang hindi niya alam.
pero nagbibigay dito ng kakaibang lakas. Ang sandaling iyon ay nabasag ng pagdating ni Beatrice. "Kuya," sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng lason. "Sorry, I didn't mean to interrupt." Ang mga mata nito ay mabilis na lumipat mula kay David patungo kay Emma, puno ng hinala. "Beatrice, anong ginagawa mo dito?" tanong ni David. "I just wanted to check on you," sabi nito. Lumapit at inabutan si David ng isang manipis na brown envelope. "At ibigay ito. I'm just being careful. Bilang kapatid mo, gusto ko lang masigurong ligtas ka." Tumingin ito kay Emma. She seems too good to be true. Nang makaalis si Beatrice, tinitigan ni David ang envelope. Nag-aalangan siyang buksan ito. Kinabukasan, bilang bahagi ng terapiya ni Emma, nagpasya silang linisin ang lumang bodega, kung saan nakatago ang mga laruan ng mga bata noong mas maliliit pa sila. Baka may maalala sila kapag nakita nila ang mga dati nilang gamit, sabi ni Emma. Habang nag-aalis sila ng mga maalikabok na kahon, naramdaman ni David ang isang bagay na kakaiba sa sahig na kanyang kinatatayuan. Isang tabla na bahagyang gumagalaw. Dahil sa pag-usisa, lumuhod siya at sinubukang iangat ito. Madali itong natanggal. Sa ilalim, sa isang maliit na espasyong nakatago, ay may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, balot sa makapal na alikabok. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob, nakasalalay ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni David. Isang lumang leather-bound diary. Ang pamilyar na sulat kamay sa unang pahina ay bumayo sa kanyang puso na parang isang malakas na suntok. Ito ang talaarawan ng kanyang asawa. Ang talaarawan ni Clara. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila biglang bumigat at nanlamig. Nakatitig si David sa kahon na para siyang nakakita ng multo. Ang kanyang mga kamay, na laging matatag at puno ng kumpiyansa, ay bahagyang nanginginig ngayon habang hawak ang lumang talaarawan. "Sir, okay lang po kayo?" Mahinang tanong ni Emma. Naramdaman ang biglaang pagbabago sa buong silid. Hindi sumagot si David. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. Ang pamilyar na sulat kamay ni Clara ay sumalubong sa kanya. Isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng 2 taon. Tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Naramdaman ni Emma na sagrado ang sandaling iyon, isang bagay na napakapribado. Aatras na sana siya para bigyan ito ng espasyo nang bigla itong nagsalita. Ang boses ay garalgal. Sa kanya ito. 2 salita lang, pero sapat na para maintindihan ni Emma ang lahat. Lumapit si Emma, hindi dahil sa pag-uusisa, kundi dahil sa pakikiramay. "Sir, baka makatulong po ito sa inyo para maintindihan sila." Iniabot ni David ang talaarawan kay Emma na para bang ito ay isang mainit na bakal na napapaso sa kanyang mga kamay. "Basahin mo." Nagulat si Emma. "Po? Sir, hindi po tama. Masyado po itong personal." "Basahin mo." Hindi ulit ni David, ang boses ay may diin. Isang utos na may halong pakiusap. Kailangan kong marinig mula sa iba." Nag-aalangan, kinuha ni Emma ang talaarawan. Umupo sila sa sahig, sa gitna ng mga alikabok at lumang alaala. Sa una, gusto niyang tumanggi, pero nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni David, isang lalaking nalulunod, at handang kumapit kahit saan. Binuksan niya ang talaarawan. Oktubre 12. Ang ganda ng bahay na ito, parang palasyo. Pero ang palasyo ay maaari ring maging isang kulungan kung mag-isa ka lang dito. Maaga na namang umalis si David, gabi na naman siya uuwi. Ang sabi niya, para raw ito sa amin sa mga bata. Pero paano naman ako? Nagpatuloy si Emma sa pagbasa. Ang bawat salita ay isang patak ng lason sa katahimikan. Ang mga pahina ay puno ng kalungkutan. Puno ng mga araw na nag-iisa si Clara. Kausap lang ang mga pader. Puno ng mga gabi na umiiyak siyang mag-isa sa kama
habang ang asawa niya ay nasa kabilang kwarto, abala sa mga numero at papeles. Habang nagbabasa si Emma, unti-unting nagbabago ang ekspresyon sa mukha ni David. Ang kanyang pagiging matigas ay natutunaw, napapalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng sakit, at sa huli, ng isang bagay na nakakatakot, pagkaunawa. Nagsimulang mag-unahan ang mga alaala sa kanyang isip, mga eksena na dati wala lang sa kanya, pero ngayon ay mayroon ng masakit na kahulugan. Mga dinner date na kinansela niya, mga pag-uusap na tinapos niya dahil may importanteng tawag. Ang mga pagkakataong sinubukan ni Clara na abutin siya, pero itinulak niya ito palayo dahil pagod siya. Ang bawat pahina ay isang sampal sa kanyang mukha. Narating ni Emma ang mga huling pahina. Ang sulat kamay ni Clara ay nanginginig na, "Mahirap basahin, Mayo 4." Sabi ng doktor, lumalala na ang sakit ko. Hindi na raw magtatagal. Pero alam mo, sa tingin ko, hindi naman talaga ang sakit sa katawan ko ang papatay sa akin. Matagal nang patay ang puso ko. At ang pinakamasakit, nakikita ng mga anak ko. Nararamdaman nila ang kalungkutan ni Mama. Napatigil si Emma. Hindi niya nakaya. Ang bigat ng mga salita ay dumadagan sa kanyang dibdib. Pero si David, tila na sa ibang mundo. Kinuha ang talaarawan mula sa kanyang kamay. Hinanap niya ang pinakahuling sulat. Ang boses niya ay isang pabulong na puno ng sakit nang basahin niya ito ng malakas. "Hindi ako pinatay ng sakit, David. Pinatay ako ng kalungkutan. At ang mga anak natin. Alam nila, naramdaman nila ang bawat araw na namamatay ang puso ko sa tabi mo." Isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, isang tunog ng karahasan. Ibinato ni David ang talaarawan sa pader. Ang mga pahina nito ay kumalat sa sahig na parang mga basag na piraso ng kanyang buhay. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding sakit at galit na hindi niya alam kung saan ibabaling. Nakita niya si Emma, nakatingin sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng awa. At sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Emma bilang isang katulong o isang nurse. Nakita niya ito bilang isang salamin. Isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang pagkakamali. Siya ang testigo sa kanyang pinakamalaking kabiguan. "Labas," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. Hindi gumalaw si Emma. "Sir, ako'y..." "Sinabi kong labas." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Puno ng sakit ng isang taong nawasak. "Iwanan mo ko." Ang sigaw ni David ay nanatiling nakabitin sa hangin. Matagal matapos itong bitawan, umalis si Emma. Iniwan siyang mag-isa sa bodega kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan. Pinulot ni David ang mga nagkalat na pahina ng talaarawan. Ang bawat salita ni Clara ay parang mga piraso ng bubog na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Hindi siya bumalik sa playroom o sa silid ng kanyang mga anak. Nagkulong siya sa kanyang opisina, ang lugar kung saan dati siyang naghahari. Ngunit ngayon, ang malaking mesa at ang matataas na bintana ay tila mga rehas ng isang kulungan na siya mismo ang gumawa. Ibinuhos niya ang isang baso ng mamahaling whiskey. Ininom niya ito ng isang lagok. Nagbuhos ulit. Ang bawat alaala ay isang pagmartiryo. Ang bawat business trip na ipinagmalaki niya ay isa palang pag-iwan. Ang bawat mamahaling regalong ibinigay niya ay isa palang panakipbutas sa kanyang pagkukulang. Ang bawat "I'm busy" na sinabi niya ay isa palang pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Beatrice. Dahan-dahan itong lumapit na para bang isang ahas na gumagapang sa kanyang biktima. "Kuya," mahinang sabi nito, "narinig ko ang sigaw mo." Hindi lumingon si David. Nakatitig lang siya sa baso. Umupo si Beatrice sa tapat niya
Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Alam kong masakit. Simula nang dumating ang babaeng yan, puro gulo na lang ang dala niya, hindi ba? Binuksan niya ang mga sugat na dapat ay nakabaon na. Sa wakas, tumingin si David sa kapatid niya. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng sakit. Ako ang may kasalanan, Bea. Ako lahat. Hindi. Mabilis na sagot ni Beatrice, inabot ang kanyang kamay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nagtatrabaho ka para sa kanila, para sa pamilya mo. Ang hindi tama ay ang may mga taong ginagamit ang kahinaan mo laban sa'yo. Dito na inilabas ni Beatrice ang brown envelope na ibinigay niya noon. Binuksan niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang laman nito ay mga lumang newspaper clipping na may malalaking headline, mga police report na may mga naka-highlight na salita, at isang litrato ng isang wasak na kotse. Naalala mo ba, kuya? Sabi ko sa'yo, she's too good to be true. Bulong ni Beatrice, nag-imbestiga ako para sa proteksyon mo. Kinuha ni David ang isang clipping. Ang litrato ni Emma, mas bata pa ay naroon. Ang headline, Tragic Accident Claims Life of Teenager. Aksidente sa sasakyan, ilang taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Siya ang nagmamaneho, kuya. Namatay ang nakababata niyang kapatid. Tumingin si David sa litrato ng wasak na kotse, pagkatapos ay sa litrato ng batang si Emma. Hindi siya kailanman naging pareho pagkatapos noon, ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Patuloy ni Beatrice, ang bawat salita ay isang patak ng lason na kumakalat sa isipan ni David. Nagkaroon siya ng obsession, isang savior complex. Kailangan niyang magligtas ng iba para pagbayaran ang kasalanan niya. Tumagos ang mga salitang yon kay David. Ang kanyang isip, na puno na ng sariling pagkakasala, ay mabilis na kumapit sa ideya. Ang mga anak mo, David, sabi ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya nang aakit. Hindi sila mga pasyente para sa kanya. Sila ay isang proyekto, isang paraan para patawarin niya ang sarili niya. Ginagamit niya ang pamilya mo para sa sarili niyang kapakanan. Ang luhika ay baluktot, ngunit sa estado ni David, ito ay may katuturan. Ang Emma na nagdala ng pag-asa ay siya ring Emma na nagbunyag ng masakit na katotohanan. Ang Emma na tumutulong sa kanyang mga anak ay siya ring Emma na may sariling demonyo. Ang sakit na nararamdaman niya dahil sa kanyang kasalanan kay Clara ay napakabigat. Mas madaling magalit sa iba kaysa sa sarili niya. Naghalo ang lahat sa kanyang isipan, ang kalungkutan ni Clara, ang katahimikan ng kanyang mga anak, at ngayon, ang trahedya sa nakaraan ni Emma. Ito ay masyadong marami, masyadong magulo. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Tumayo siya, ang kanyang pagkalasing at sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Kinuha niya ang kanyang checkbook. Nagsulat siya ng isang halaga na may maraming zero. Pinunit niya ang tseke. Patawagin mo si Miss Gonzales, sabi niya kay Beatrice. Hindi man lang ito tinitingnan. Papuntahin mo siya dito. Pagpasok ni Emma sa opisina, naramdaman niya agad ang lamig. Nakaupo si David sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay muling naging isang maskara na walang emosyon. Mas masahol pa kaysa noong unang araw silang magkita. Sir? Hindi siya pinaupo ni David. Inilapag nito ang isang tseke sa ibabaw ng makintab na mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Ang trabaho mo dito ay tapos na. Napatitig si Emma sa tseke. Pagkatapos ay kay David, ang kanyang puso ay biglang nanlamig. Ano? Ano po? Pero bakit? Ang mga bata. I have made my decision. Putol ni David. Ang boses ay kasing talim ng patalim. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Tinalikuran si Emma. Salamat sa lahat. Ang mga salitang salamat sa lahat
ay parang isang sampal sa mukha ni Emma. Isang formalidad na mas malamig pa kaysa sa katahimikan. Nakatitig siya sa likod ni David Harper sa malapad nitong balikat na ngayon ay tila isang pader na imposibleng gibain. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong, gusto niyang ipaglaban ang mga batang unti-unti na niyang minamahal. Pero bakit? Sa wakas ay naitanong niya, ang boses ay basag. Dahil ba sa talaarawan? Sir, hindi ko po sinasadyang huwag mong banggitin ang pangalan niya. Mahinang sabi ni David. Hindi pa rin lumilingon. Ang bawat salita ay may bigat na parang bato. This is not about her. This is about my children, and I will do what's best for them. Ang pinakamabuti para sa kanila? Hindi makapaniwalang ulit ni Emma. Ang paalisin ang nag-iisang tao na nakakagawa ng koneksyon sa kanila sa loob ng 2 taon? Paano naging mabuti yun? Sa wakas, humarap si David. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas masahol, kawalan, isang blangkong tingin. Hindi mo naiintindihan, sabi nito. Kung ganon, ipaintindi ninyo sa akin, giit ni Emma, lumapit ng isang hakbang. Dahil kahapon lang, magkasama tayong gumagawa ng cookies. Kahapon lang nakita ko kayong ngumiti. Anong nangyari? Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata ni David, pero mabilis itong nawala. I have made my decision, Miss Gonzalez. The check is more than enough. You can pack your things. My driver will take you wherever you want to go. Iyon na yon. Hindi na siya si Emma. Siya na ulit si Miss Gonzalez. Tapos na ang usapan. Naramdaman ni Emma ang pangingilid ng kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya ipapakita sa lalaking ito ang kanyang kahinaan. Hindi ngayon. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigil na emosyon. Tinalikuran niya ang tseke na nakalatag sa mesa. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang ay parang may tinik. Nag-impake si Emma sa ilalim ng mapanuring tingin ng mga kasambahay na bumalik na sa dati nilang takot at katahimikan. Ang bahay na sa ilang linggo ay nagsimulang magkaroon ng init ay muling nanlamig, na para bang ang pag-alis niya ay humigop sa lahat ng buhay. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagpapaalam. Pumasok siya sa playroom, nakaupo ang 4 na bata sa kanilang mga wheelchair, nakaharap sa bintana, tahimik na nakatingin sa papalubog na araw. Bumalik sila sa dati. Ang kaunting kislap na nakita niya sa kanilang mga mata ay nawala, na para bang isa lang itong panaginip. Naramdaman ba nila? Alam ba nilang aalis na siya? Lumuhod si Emma sa harap ni Lily. Hinawakan niya ang maliit nitong kamay. Malamig, walang buhay, walang pagpisil na sumagot. Paalam, Lily. Bulong niya. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanilang magkahawak na kamay. Huwag mong kakalimutan na napakatapang mo. Isa-isa siyang nagpaalam sa kanila, bumubulong ng mga salita ng pagmamahal sa kanilang katahimikan. Kay Sofia, sa kambal. Nang tumayo siya para umalis, ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, hindi niya napigilan ang sarili. Sumilip siya sa control room. Nakita niya si David doon, nakatayo sa harap ng mga monitor, isang anino sa gitna ng asul na ilaw. Umiinom. Nag-iisa. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Naglalakad si Emma sa kalsada. Walang payong, walang patutunguhan. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga luhang hindi niya kayang ilabas. Ang malamig na hangin ay tumatagos sa kanyang damit, ngunit hindi niya ito maramdaman. Ang lamig sa loob ng kanyang puso ay mas matindi. Nabigo na naman siya, tulad ng dati. Tulad noong gabing iyon, sa isa pang maulang gabi, sa loob ng isa pang sasakyan. Ang sigaw ng kanyang kapatid, ang tunog ng nababasag na salamin. Napaupo siya sa isang basang bangko sa gilid ng daan at doon, sa wakas, bumuhos ang kanyang mga luha.
Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay bumalik, mas malalim at mas masakit kaysa dati. Nagdala si David ng isang tray ng pagkain sa playroom, pero ang cookies sa plato ay hindi ginalaw. Umupo siya sa sahig, sa mismong lugar kung saan laging umuupo si Emma. Sinubukan niyang kumanta ng himig na narinig niyang inaawit nito. Ngunit ang boses niya ay basag at walang buhay. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata ay nakapikit na, pero alam niyang hindi sila natutulog. Nagpapanggap lang sila. Umiiwas. Ang bulaklak na gawa sa papel na laging hawak ni Lily ay nahulog sa sahig. Nalimutan at napabayaan, dinampot ito ni David. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na muli niyang itinayo ay gumuho. Ang tapang na dala ng alak ay nawala. Ang natira ay ang isang lalaking wasak. Gumuho siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa mga hikbing hindi niya na napigilan. Ang tunog ng pag-iyak ng isang sirang lalaki ay umalingaw-ngaw sa walang laman na bahay. Nakikipagsabayan sa hagupit ng ulan sa labas. Nawala na ang lahat. Ang pag-asa. Ang liwanag. Nawala na si Emma lumipas ang 2 araw na parang 2 taon. Ang mansyon ng mga Harper ay naging isang all mausoleum. Bumalik ang mga therapist na may mga striktong schedule. Ipinatupad ni Beatrice ang kanyang mga patakaran ng may bakal na kamay. Ngunit ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas malala pa kaysa dati. Hindi na ito isang blangkong katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng sakit at pagkawala. Hindi na pumapasok si David sa opisina. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-inom sa loob ng control room. Pinapanood ang kanyang mga anak na tila mga manikang unti-unting nauubusan ng buhay sa mga screen. Ang kaunting kislap na dinala ni Emma ay tuluyan ng namatay at ang naiwan ay isang mas malalim na kadiliman. Isang gabi, sa gitna ng kanyang kalasingan, ang kanyang mga mata ay napadako sa mga nagkalat na pahina ng talaarawan ni Clara na nakasiksik pa rin sa isang sulok. Dati, binasa niya ito nang may pagkakasala at galit. Ngayon, habang pinupulot niya ang bawat piraso, binasa niya ito nang may bagong damdamin, pang-unawa. Ang palasyo ay maaari ring maging isang kulungan kung mag-isa ka lang dito. Ang mga salitang yun ni Clara ay tumagos sa kanya. Napatingin siya sa paligid ng kanyang marangyang control room. Isang kulungan. Siya mismo ay nakakulong. Nararamdaman nila ang kalungkutan ni Mama. Tumingin siya sa monitor kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Naunawaan niya na, hindi lang ang pagkamatay ni Clara ang nagdulot sa kanila nito. Ito ay ang kalungkutan na naramdaman nila bago pa man siya mamatay. Isang kalungkutan na siya mismo ang nagdulot. Hindi ako pinatay ng sakit, David. Pinatay ako ng kalungkutan. Sa wakas, tinanggap niya ang katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng galit, kundi ng isang malalim at nakalulunod na pagsisisi. At sa gitna ng pagsisising iyon, isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Emma. Minsan po, ang kailangan lang nila ay maramdamang hindi sila nag-iisa sa kanilang kalungkutan. Ang mga salita ni Emma, ngayon niya lang ito naintindihan. Pareho si Clara at Emma. Pareho silang nakaintindi ng isang bagay na siya, sa lahat ng kanyang talino at kapangyarihan, ay naging bulag. Kasabay ng pagkaunawang ito, ang isang matalim na pagdududa. Ang mga sinabi ni Beatrice, ang mga newspaper clipping, ang kwento tungkol sa isang savior complex. Dali-dali, kinuha niya ang folder na iniwan ni Beatrice. Tinitigan niyang muli ang police report. Sa kanyang kalasingan at pagkakasala noon, hindi niya napansin ang mga detalye. Ngayon, sa liwanag ng pagsisisi, nakita niya ang mga ito. Ang pangalan ng driver ng kabilang sasakyan na nakainom. Ang testimonya ng mga saksi na nagsasabing si Emma ay sumisigaw. Sinusubukang gisingin ang kanyang kapatid. Ang opisyal na konklusyon, no fault on the part of the driver.
Emma Gonzalez. Hindi siya ang may kasalanan. Siya ay biktima rin. Isang malamig na katotohanan ang bumalot kay David. Ginamit siya, minanipula. Ang kanyang kapatid, gamit ang kanyang sariling sakit at pagkakasala, ay sinulsulan siya para itaboy ang nag-iisang tao na maaaring magligtas sa kanila. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Tinutupok ang lahat ng alak at pagsisisi. Isang apoy ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Una niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Hanapin mo sa akin si Emma Gonzalez. Utos niya, ang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. I don't care how. Find her. Now. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa isa sa mga security camera sa kanyang opisina. Alam na alam niyang may access dito, si Beatrice. Guard! Sabi niya sa intercom. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Walang sino man ang pwedeng pumasok o lumabas ng mansyon na ito nang walang pahintulot ko. Walang sino man. At ang huli, tinawagan niya ang kanyang kapatid. Nang sagutin ni Beatrice ang tawag, ang boses nito ay puno ng nag-aalalang pagpapanggap. Kuya, kamusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Pumunta ka dito, sabi ni David. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Pero gabi na. Ngayon din, may pag-uusapan tayo bilang pamilya. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Beatrice. Tumayo si David at naglakad palabas ng kanyang control room, palabas ng kanyang kulungan. Oras na para harapin ang lahat. Oras na para itama ang kanyang mga pagkakamali. Ang sala ng mansyon na dati laging madilim at walang buhay ay maliwanag na ngayon. Ang bawat ilaw ay nakabukas na para bang sinusubukan ni David na itaboy ang lahat ng anino. Dumating si Beatrice na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na agad na naglaho nang makita niya si David na nakaupo sa isang silya, hindi na mukhang talunan, kundi isang haring naghihintay. Sa tabi nito ay ang family lawyer. Kuya, anong meron dito? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay may bahid ng kaba. Inilapag ni David sa glass table sa gitna nila ang police report tungkol sa aksidente ni Emma. Kilala mo ba to, Beatrice? Kalmadong tanong ni David. Iiyan ang sinabi ko sa'yo. Ang sinabi mo sa akin ay kasalanan niya. Putol ni David. Ang sinabi mo sa akin ay ginagamit niya ang mga anak ko. Ang sinabi mo sa akin ay isang kasinungalingan. Namutla si Beatrice. Hindi. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan? Tumawa si David. Isang tawang walang kagalakan. Minanipula mo ako, Bea. Ginamit mo ang sakit ko laban sa akin. Bakit? Dahil hindi mo na kaya. Tingnan mo ang sarili mo, David. Mula nang mamatay si Clara, nawala ka na sa sarili mo. Pabagsak na ang kumpanya at ang mga bata. Lalo lang silang lumalala. Kailangan nila ng isang taong matatag. Sigaw ni Beatrice, ang kanyang maskara ng pag-aalala ay tuluyan nang natanggal. Kailangan nila ng ama, mariing sabi ni David. Hindi ng isang bagong tagapamahala ng kanilang kayamanan. Tumayo si David. Tapos na, Beatrice. Simula ngayon, wala ka ng anumang kinalaman sa pamamahala ng kumpanya o sa mga trust fund ng mga anak ko. Lahat ay babalik sa akin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Nagagawa ko na, sabi ni David. Tumingin sa abogado na tahimik na tumango. Umalis ka na sa bahay ko. Naiwan si Beatrice na nanginginig sa galit at pagkatalo. Walang salitang lumabas sa bibig niya habang paalis siya. Ang kanyang mga plano ay gumuho sa isang gabi lang. Nang makaalis si Beatrice, naramdaman ni David ang isang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pinakamahalagang bahagi ay kasunod pa lang. Dumating ang text mula sa kanyang assistant. Isang address
isang maliit na orphanage sa labas ng syudad. Natagpuan ni David si Emma sa hardin ng ampunan. Nakaupo ito sa isang bangko, nagbabasa ng kwento para sa isang grupo ng maliliit na bata na nakapalibot sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang buhok, nagbibigay sa kanya ng isang malambot na sinag para siyang isang anghel. Ang kanyang anghel. Nag-angat ng tingin si Emma at nakita siya. Ang libro ay halos mahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga bata ay lumingon, nagtataka kung sino ang estrangherong nagpatigil sa kanilang kwentuhan. Dahan-dahang lumapit si David. Nang nasa harap na niya si Emma, wala siyang masabi. Ang lahat ng inensayo niyang salita sa kotse ay biglang nawala. Emma, sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay basag. Tumayo si Emma. Anong ginagawa ninyo dito, sir? Patawad, sabi ni David. Ang salita ay lumabas na parang isang hininga ng pagsuko. Patawarin mo ako. Naging duwag ako. Naging bulag. Hinayaan kong lamunin ako ng sarili kong sakit at kasalanan at idinamay kita. Tumingin siya sa mga mata ni Emma. Nalaman ko ang totoo tungkol sa kapatid mo at wala akong masabi kundi patawad. Hindi umimik si Emma. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay naglalaman ng 2 taon ng sakit na siya mismo ay pilit na itinatago. Hindi lang yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Pagpapatuloy ni David, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito ako dahil kailangan ka namin. Kailangan ka ng mga anak ko. At kailangan kita. Ito na. Ang katotohanang natuklasan niya sa loob ng 2 araw ng impyerno. Minahal kita, Emma, sabi niya. Ang mga salita ay totoo at walang pagkukunwari. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro noong una kitang nakitang ngumiti. O noong ipinaglaban mo ang mga anak ko sa akin. Mahal kita. At kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ipapangako ko, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa'yo at sa mga bata. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Emma, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tango lang, pero para kay David, iyon ay ang pagsikat ng araw pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Nang pabalik na sila sa mansyon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, ang kaba sa dibdib ni David ay hindi mapakali. Paano kung huli na ang lahat? Pagbukas nila ng pinto, ang sala ay tahimik. Ngunit hindi ito ang dating nakakabiinging katahimikan. Sa gitna ng sahig, nakatayo ang 4 niyang anak na babae. Si Sofia, nakahawak sa pader. Ang kambal, magkahawak kamay para sa suporta. At si Lily, ang kanyang bunso, nakatingin ng diretso kay Emma. Dahan-dahan, humakbang ito. Isang maliit, nanginginig na hakbang. Pagkatapos, isang salita ang lumabas sa mga labi nito. Ang unang salita na narinig sa bahay na yon sa loob ng 2 taon. Isang salitang malinaw at puno ng pananabik. Emma. Ang isang salitang yon mula kay Lily ay parang isang malakas na alon na bumasag sa lahat ng natitirang pader ng kalungkutan sa loob ng mansyon. Nabitawan ni Emma ang kamay ni David at tumakbo palapit sa mga bata. Lumuhod siya sa harap ni Lily at niyakap ito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Lily na yumakap pabalik sa kanya. Isang yakap na mahina, ngunit puno ng kahulugan. Isa-isang lumapit ang iba pang mga bata. Ang kambal ay humawak sa kanya. Maging si Sofia, ang panganay na laging may pinakamataas na pader, ay marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Nakatayo si David sa may pintuan, isang tahimik na saksi sa milagro. Hindi ito ang milagro na hinahanap niya noon. Isang mabilisang lunas, isang solusyon na nabibili ng pera. Ito ay isang milagrong mas malalim,
Mas totoo, isang milagrong itinayo ng pasensya, pag-unawa at pag-ibig. Sa mga sumunod na buwan, ang mansyon ng mga Harper ay dahan-dahang nagbago. Ang dating malamig at tahimik na mga pasilyo ay napuno ng mga bagong tunog. Una, ang mga bulong. Pagkatapos, ang mga salitang nanginginig. At sa kalaunan, ang pinakamatamis na musika sa pandinig ni David, ang tawa ng kanyang mga anak. Hindi na siya ang dating CEO na umuuwi lang para matulog. Ang kanyang opisina sa bahay ay naging isang art room. Ang mga business report ay napalitan ng mga aklat ng pangkulay. Ang mga conference call ay napalitan ng mga hapon sa hardin kung saan tinuturuan niya ang kanyang mga anak na magtanim. Katabi si Emma. Ang paggaling ay hindi madali. May mga araw na bumabalik ang katahimikan, mga araw na ang mga anino na nakaraan ay masyadong madilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila ito hinaharap ng mag-isa. Natutunan ni David na ang pagiging ama ay hindi tungkol sa pagbibigay, kundi sa pagiging present. Natutunan niyang makinig, hindi lang sa mga salita, kundi sa katahimikan sa pagitan ng mga ito. Natutunan niyang ang isang yakap ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kontrata. Natutunan din ni Emma na maghilom sa pagtulong sa mga bata na mahanap ang kanilang mga boses. Natagpuan din niya ang sa kanya. Ikinuwento niya kay David ang lahat tungkol sa kanyang kapatid. Hindi na may pagkakasala, kundi may pagmamahal at pangungulila. At si David ay nakinig, hinawakan ang kanyang kamay, at ibinahagi ang sarili niyang sakit. Magkasama, pinuno nila ang mga basag sa kanilang mga puso. Isang hapon, habang papalubog ang araw, natagpuan ni David si Emma sa hardin, sa gitna ng mga lavender na siya mismo ang nagtanim. Ang halimuyak nito ay amoy ng pag-asa. Naalala mo ba nung una kang dumating dito? Tanong ni David, lumapit sa kanyang likuran. Ngumiti si Emma. Paano ko makakalimutan? Gusto mo akong bigyan ng makapal na kontrata. Isa akong tanga, mahinang sabi ni David. Niyakap siya mula sa likod. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito habang pinapanood nila ang 4 na bata na naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga galaw ay hindi pa perpekto, ang kanilang mga salita ay hindi pa buo, ngunit sila ay malaya. Binago mo ang lahat, Emma, bulong ni David. Binalik mo ang buhay sa bahay na ito. Binalik mo ang buhay sa kanila at binalik mo ang buhay sa akin. Humarap si Emma sa kanya. Hindi ako David. Tayo. Tayong lahat. Sa mga mata ni Emma, nakita ni David ang kanyang tahanan, ang kanyang kapayapaan. Walang singsing na diamante. Walang magarbong anunsyo. Lumuhod si David Harper sa damuhan, sa harap ng babaeng nagligtas sa kanya. Pumitas siya ng isang tangkay ng lavender at marahang inilagay ito sa palad ni Emma, na parang ito ang pinakamahalagang hiya sa mundo. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay dahil alam nating pareho na walang ganoon, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng ako, ang bawat tibok ng puso ko, ang bawat araw ng buhay ko. Pakasalan mo ako, Emma Gonzalez. Buuin natin ang pamilyang ito ng sama-sama. Tumulo ang masayang luha mula sa mga mata ni Emma. Hinawakan niya ang pisngi ni David. Oo, bulong niya. Oo, David. Oo. Tumayo si David at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangako, at isang bagong simula. Mula sa di kalayuan, ang 4 na bata ay tumigil sa paglalaro. Nakita nila ang kanilang ama at si Emma na magkayakap. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, isang perpektong pangungusap ang nabuo mula sa pinakabunso. Masaya na si Papa, sabi ni Lily, at lahat sila ay ngumiti bago tumakbo palapit para sumali sa yakap. Isang perpektong bilog ng pagmamahal sa ilalim ng papalubog na araw.
Ang paghilom ay isang mahabang paglalakbay. Ngunit sa wakas, hindi na sila naglalakad ng mag-isa 1 taon. Nakatayo si David sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang itim na bow tie. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa sariling refleksyon, kundi sa bintana, sa hardin na naliligo sa ginintuang sikat ng araw. 1 taon na ang nakalipas mula nang bumalik si Emma sa kanilang buhay. 1 taon ng dahan-dahang paghilom. 1 taon ng mga unang salita, unang hakbang, at unang totoong halakhak sa loob ng mansyon. 1 taon na nagbago ng lahat. Papa, handa ka na ba? Napalingon si David. Sa pintuan ng kanyang silid, nakatayo ang 4 niyang anghel. Suot ang kanilang mga puting bestida bilang flower girls. Hindi na sila mga manikang walang buhay. Sila ay mga bulaklak na namukadkad. Lumapit si Lily. Ang kanyang mga hakbang ay may kumpiyansa na ngayon. Inabot nito ang dulo ng kanyang bow tie at sinubukang ayusin. Medyo tabingi, Papa. Tumawa si David at yumuko para maging kapantay nito. Okay na ba, boss? Okay na, sabi ni Lily at hinalikan siya sa pisngi. Papa, ang gwapo mo? Sabi naman ni Sofia. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. Ang dati blangkong mga mata nito ay kumikinang na ngayon. Mana sa inyo, sagot ni David. Ginulo ang buhok ng kambal na sina Clara at Maria, na parehong humagik-gik. Ang tunog na yon, ang tawa nila, ito pa rin ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Halika na, Papa. Naghihintay na si Mama Emma, sabi ni Maria, sabay hila sa kanyang kamay. Mama Emma. Iyon na ang tawag nila sa kanya. Isang titulong kusang ibinigay ng mga bata. Isang titulong buong pusong tinanggap ni Emma. Habang naglalakad sila pababa sa hagdanan, bumalik sa isip ni David ang araw na ito. 1 taon na ang nakalipas. Ang takot, ang pagsisisi. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay isang napakalalim na pasasalamat. Nagsimula na ang seremonya. Nakatayo si David sa harap, sa ilalim ng isang arko ng mga puting rosas at lavender. Sa kanyang tabi, ang kanyang mga anak. Nang tumugtog na ang musika, lahat sila ay napalingon. At doon, sa dulo ng pasilyo ng mga bulaklak, naglakad si Emma. Suot ang isang simpleng puting bestida na may mga bulaklak ng lavender sa kanyang buhok. Siya ang pinakamagandang babae sa paningin ni David. Ngunit hindi lang ang kanyang ganda ang nakapagpatigil sa paghinga ni David. Ito ay ang nangiti sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng kapayapaan. Isang nangiti na nagsasabing, nandito na ako, umuwi na ako. Nang makarating si Emma sa harap niya, kinuha ni David ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng kagalakan. Hi? Bulong ni David. Hi? Sagot ni Emma. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Nagsalita ang pari. Ngunit ang kanilang mga mundo ay nakasentro lang sa isa't isa. Nang oras na para sa kanilang mga panata, si David ang nauna. Huminga siya ng malalim. Tinitingnan ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Emma, simula niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang bahay na ito ay isa lang gusali bago ka dumating. Malamig, tahimik at walang buhay. Ako ay ganoon din. Tinuruan mo ako na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa kakayahang umamin ng pagkakamali. Tinuruan mo ako na ang pinakamahalagang yaman ay hindi ang pera, kundi ang oras na kasama ang mga mahal mo sa buhay. Pinisil niya ang mga kamay nito. Sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, ipinapangako ko na hindi na muling magiging tahimik ang bahay na ito. Pupunuin ko ang bawat araw natin ng tawa, ng pag-unawa at ng pagmamahal. Ipinapangako kong makikinig ako kahit sa mga salitang hindi mo binibigkas. Ipinapangako kong magiging tahanan mo
Ako gaya ng kung paano ka naging tahanan para sa aming lahat. Mahal na mahal kita. Si Emma naman ang nagsalita. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. David, dumating ako dito na may sariling sugat sa puso. Akala ko, ang paraan para maghilom ay ang pagtulong sa iba. Pero ikaw at ang mga batang ito, lumingon siya sa 4 na batang nakangiting nakatingin sa kanila. Kayo ang nagturo sa akin na okay lang din palang ako naman ang alagaan. Okay lang na tumanggap ng pagmamahal. Sa'yo at sa mga bata, natagpuan ko hindi lang ang isang trabaho, kundi ang isang pamilya. Isang pamilya na hindi ko akalaing posible para sa akin. Tumingin siya pabalik kay David. Ipinapangako kong aalagaan ko ang pamilyang ito. Pupunuin ko ng init ang tahanang ito at mamahalin kita, David Harper, sa lahat ng katahimikan at sa lahat ng kasiyahan, sa lahat ng araw ng aking buhay. You may now kiss the bride. At sa ilalim ng araw, sa gitna ng kanilang hardin, sa harap ng kanilang mga anak, hinalikan ni David ang kanyang asawa. Isang halik na selyo ng lahat ng kanilang pinagdaanan at isang pangako ng lahat ng magagandang araw na darating. Tumakbo palapit ang 4 na bata at niyakap sila. Isang magulo, ngunit perpektong yakap ng pamilya. Ang dating bahay na walang tinig ay isa na ngayong tahanan na puno ng musika ng pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilyang Harper, isang pamilyang muling nabuo dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Mahal naming tagapakinig sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang kwento ni na David, Emma, at ng 4 na bata ay tila naging parte na rin ng aking buhay. Naramdaman ko ang kanilang kalungkutan, ang kanilang mga takot, at higit sa lahat, ang kanilang dahan-dahang pagbangon. Ang kwentong ito ay isang paalala para sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na paghilom ay hindi nabibili ng kahit anong halaga o yaman. Ito ay matatagpuan sa isang yakap, sa pakikinig ng may pag-unawa, at sa simpleng pagpapadama sa isang tao na hindi siya nag-iisa. Ito rin ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Dahil sa pagpapatawad lamang natin tunay na masusumpungan ang kapayapaan para muling umibig ng buo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa.